So today, ang aking message po, habits of a healthy and a strong family. Pagkasabi po, healthy and a strong family. So pag-uusapan natin, ano ba yung habits, ano yung practices. Pag nakakita po kayo ng mga healthy and a strong family, lahat po ng tao nangangarap niyan. Lahat gusto nila ng isang masaya. Mga Pilipino, simple lang ang pangarap. Sabi nila, gusto ko magkaroon lang naman ng isang masaya at simpleng pamilya. Pero nalulungkot po akong sabihin sa inyo na hindi po ganun kadali yun. Yung pinakasimple mong pangarap na magkaroon ng isang masayang pamilya ay hindi po laging madali. So pag-uusapan po natin ngayon, basahin ko po yung lang mga piling talata na magiging pundasyon ng ating pag-aaral. Una po sa Deuteronomy. Bakit po sa Deuteronomy? Ang konteksto po, family. Ang unang pinakamahalagang utos, ang tawag po dyan sa theology ay Shema Law. Yan po yung batas na nakasulat sa dingding at hamba ng mga Hudyo, maging sa Kesame. Kaya pag natutulog sila, nababasa nila yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Bakit ganon? Sapagkat yan niya ang pinakamahalagang utos ng Diyos eh. Ayaw ng Diyos na mawaglit. Nais ng Diyos kabisado. Kung paano yung multiplication table nyo kabisado. Pag sinabi ko 6 times 6, walang kaisip-isip. Ang sagot mo, bigyan ng jacket yan. Automatic yun. 9 times 9, automatic. Hindi ka nag-iisip. Bakit? Multiplication table, kabisado mo, 81 yan. Walang sablay. Yun ang dahilan. Nais ng Diyos ng salita niya ay maukit at matimo sa puso ng bawat Israelita at maging tayo. Kaya sabi, these commands I give you today are to be on your hearts. Pakisabi po, on your hearts. Pwede po kasing nakasulat sa hamba eh. Pwede yung nakasulat sa kesame, pero hindi nasulat sa puso. Ulitin ko po. Pwedeng nakabisado sa isip, nasasabi sa bibig, pero hindi totoong naintindihan sa puso. Kaya alam po ng Diyos eh. Now, fast forward po ako. Sa Joshua, bago namatay si Joshua, matanda na siya, nagawa niya yung kanyang calling. Ang sabi niya, but if it's serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Pinapipili sila ni Joshua eh. Sa lumang pangako na sila. Kung gusto nyong paglingkuran, the gods of your ancestor, beyond Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living, pero may desisyon na si Joshua. Pakisabi, as for me and my household. Sabi niya kayo, paglingkuran niyo yung gusto niyo, pero ako, Diyos lang ang paglingkuran ko. Me and my household. Ganda po, no? Sa bahay namin, yung unang verse na, pagpasok ng bahay, ang unang verse na mababasa nyo sa bahay namin, yung verse na yan. Nakasulat sa dingding. Bakit? Kinopya ko sa pamilya ni Ate Dory. Sa bahay nila, yan din yung verse na lagi niyang, gusto kong matanim sa isip at puso ng mga anak ko. Na sa amin ang pinakamahalaga bilang pamilya ay mahalin at paglingkuran ang Diyos. Ang tanong ko, how about you? How about your family today? Bawat isa po, may mga pamilya. Sa ating bang pamilya, ang paglilingkod at pagmamahal sa Diyos, mahalaga? Hindi nyo naintindihan ng mga anak nyo eh. Bakit kailangan nyo silang dalhin sa church? Lumaki sila, nagpupunta sa church, tinuturo ang salita ng Diyos. You don't understand. Na ang gusto lang pala ng magulang mo, lalaki kayo na may ligasiya kayo, na ang pamilya nyo ay naglilingkod at kilala ang Diyos. Ito po ang malungkot na verse. For me, I consider this as one of the most heartbreaking verses. Next slide, please. Na mababasa nyo. After the whole generation, tingin po kay Pastor para mabilis. Yung Joshua, ang kasunod na aklat niyan ay Judges. Pagkalipas ng ilang panahon, lumipas ang maraming panahon, ang unang record sa Bible, ng Judges. After the whole generation has been gathered to their ancestors, namatay na yung mga nakakita ng mga miracles, namatay na sila. So bagong generation na. Ako po ay ibang generation, iba po yung generation ng aking mga anak eh.
Iba po yung mga kanta ko, dekada 60, 70. Iba po yung mga kanta ng mga anak ko. Magkakaiba po tayo ng generation. Ang bawat henerasyon ay 4 na taon po sabi nila. 40 years. Namatay na yung mga generation, ang malungkot nakalagay, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Ano nakalagay? Dumating ang isang henerasyon na hindi kilala ang Diyos. May mga henerasyon ho ng mga Kristiyano, pero pagdating doon sa apo, hindi nakilala ang Diyos. May mga pamilya na mga Kristiyano, pero pagdating doon sa mga apo, hindi kilala ang Diyos. Yun po ang malungkot, yun po ang ayokong mangyari sa pamilya ko. Gusto ko po sana yung ligasiya ng paglilingkod sa Diyos, tatangayin ng mga anak ko at kaapu-apuhan ko. Bakit? Ito ang pinaka-importante. Ang pinaka-importanting pwedeng ipamana ng isang magulang sa kanyang anak ay ang pagkatakot sa Diyos. May kausap po ba ako? Akala ng marami, madalas sabi ko sa mga anak ko, ang maipamamana ko lang sa inyo, yung inyong pag-aral, mag-aral kayong mabuti. Tama po yun. At sila naman ay tapos na lahat ngayon. Doon pa po sa mga natutulog, pakikigising po yan, hindi po magandang ipamana yan sa mga anak. Kasi pag nakita ka ng anak mo, mami ko, walang ginawa, kundi man, tulog sa service. Si pastor naman. 2 lang ho yung nakita ko, 2. Mamaya ko nababanggitin. But kidding aside for today, along the way, sapagkat yung ating attitude, even yung ating mga ugali, namamana ho yan. Minsan it is being caught. It is not being taught. Ang pagsisinungaling, namamana yan Narinig mo kasi, nagsisinungaling yung tatay mo Nandadaya yung nanay mo. Di ikaw din. It's easy for you. Why? Ang ating mga attitude, we caught them. Nakita natin. Simula po ako sa ganitong quotation. A strong marriage and a strong family are the most important things that parents can give to their children. Sa mga mag-asawa, taas nga po yung kamay ng mga mag-asawa na narito. Huwag po niyang bababa hanggang mamayang hapon po yan. Hindi po, mataas lang. Tinitingnan ko lang kayo. Anong pinakamahalagang pwede mong ipamana sa iyong mga anak? Masaya, strong, and a healthy family. Taas niyo po. Tandaan yun, huwag niyong kalimutan yun. Gusto nating magpamana, gusto nating may iwanan sa mga anak natin. Ang isang pinakamahalaga na baka hindi mo narinig, ang pinakamahalagang pwede kong iwanan sa mga anak ko, yung maayos naming relasyon na mag-asawa, yung aming pamilya. Sometimes we don't even realize that a strong marriage and a strong... Wala naman pong strong family pag hindi strong yung marriage May kausap po ba ako? Paano magiging strong yung family Hindi nga strong yung relasyon ng tatay at nanay So yung strong and a healthy family ay isa sa pamana na iiwanan mo. Hindi ka mag-aalala. Ang mga anak mo ay magpapalaki rin ng mga makadiyos. Yun po ang problema dito sa bansa natin. Marahil ko konti lang kayo, pero kung lahat po kayo magiging makadiyos at ang pamilya nyo, may contribution na po tayo sa Pilipinas. Are you with me? Can you imagine kung lahat ay tuturuan ng maging makadiyos? Matakot sa Diyos, pati mga anak, magiging blessed nation po tayo So today, simulan po natin ang pag-aaral. Definition po. Pastor, ano ba yung observations muna? Sorry po, medyo na-excite ako. 3 observation ni Pastor Joey regarding the topic. The family is the most important building block of human society and such it should be nurtured. Opo. Alam natin, ang pinaka-importante, 3 yan ang institusyon. Pagkasabi po, family, pagkasabi po, church, government. Sa Diyos lahat ng galing yon. Yung pamilya, sa Diyos galing. Tapos yung church, dito tayo tinuturuan. Yung government, supposed to be, iyan ang nagpo-protect sa atin. Lahat ng yan, pinrovide ng Diyos para sa kabutihan natin. But, the very foundation ng 3 ay yung church. Yung pamilya, ang bumubuo ng isang society sa ating araling panlipunan ay ang pamilya. Tama po ba ako? Somebody say amen. Sa ating humanities, ang pamilya. Pag wasak ang pamilya, malamang wasak ang society.
Sapagkat ang bumubuo ng society ay pamilya. So kung ikaw si Satanas, saan talagang unang tatargetin mo? Pamilya. At yung mga mahilig matulog sa pamilya at sa service. Ay, hindi po. But the point that I'm trying to say this morning is the fact that we are all aware ng ating pamilya, target ng kaaway, dapat natin protektahan. Last Sunday, pinag-aralan natin yan eh. Punta tayo sa pangalawang obserbasyon ni Pastor Joey. Because our God is love, kanina pa natin kinakanta, Amazing Grace, amazing, that you have loved a sinner like me. Nakakamangha ang Diyos, inibig yung isang makasalanan na kagaya natin. Madalas ang madaling ibigin yung kaibig-ibig eh. Pero para ibigin yung isang kagaya kong dating drug addict na naghahalakad dyan sa, maganda lang yung blazer ko, dating drug addict ito, naglalakad dyan sa kurikada, hubot-hubad. Walang pag-asa, walang pumapansin. But because of the amazing grace of God, this Pastor Joey has been forgiven, changed, and transformed. Kinahabagan ng Diyos. Kaya, amazing love, amazing grace, that He could love a sinner like me. Amazing, amazing love, amazing grace, that He could love. Madalas iniisip ko, paano kung hindi ko nakakilala ang Panginoong Yesus 40 years, 45 years ago. Ano kayang buhay meron ako? Baka hindi na nakita ko na buhay eh. Alam natin na mahalaga sa Diyos ang pamilya. Sa katunayan, yung 10 Commandments, to re-emphasize my point for today, yung 10 Commandments, dalawa lang naman yun eh. Relasyon sa Diyos at relasyon sa tao. Exodus 20 verse 12. Gusto ko pong makita nyo lang ito, kabisado niya ito eh. Mahalaga sa Diyos ang pamilya, kaya inilagay doon ng Diyos, honor your father and your family po ba yan? May kausap po ba ako? May kausap po ba ako? Fast forward, Exodus 20 verse 14. Pamilya po ba yan? You shall not commit. Now you know. Sa 10 Commandments, nakapokus doon yung ipinasok ng Diyos yung kahalagahan ng pamilya. Pagdating sa huling verse, Exodus 20:17, ano yung panghuling utos? You shall not covet your neighbors. You shall not covet your neighbors. Anong emphasis? Pamilya pa rin. So pag tinanong ako, Pastor, gaano kahalaga ang pamilya? Andun nga sa 10 Commandments eh. Mahalaga sa Diyos. Kaya sa isang bayan ng mga Hudyo, sa 10 Commandments nila, nakapaloob doon yung importante sa pamilya. Igalang ang magulang. Huwag kang mag-commit ng adultery. Huwag mong pagnasahan yung asawa ng iba. Lahat ng iyon ay binigay ng Diyos, hindi para, tingin po kay Pastor, hindi para pahirapan ang buhay mo. Mali. Proteksyon mo yon. Nakikinig po ba tayo? Proteksyon ng pamilya yun eh. Ganon kabuti ang Diyos. Nagbigay siya ng mga batas at alituntunin to protect us. Sapagkat mahal niya ang pamilya, mahal niya ang relasyon. Last but not the least, bago tayo magsimula, para lang medyo pangate, para lang to arouse our interest in this topic. The health of the family is so important to God that He gave principles and practices to follow. Example, Psalm 127. Sabi ng verse 1, unless the Lord build the house, they labor in vain who builds it. Pakita natin yung verse. Psalm 127, verse 1. The word unless was repeated many times. Sa Tagalog yan, malibang ang Diyos ang magtatag ng bahay, the builder labor in vain. Inulit na naman, unless. Makasabi po, unless. Pakiguhitan po. Baka hindi kayo nakapagguhit ng kilay. Ito na lang guhitan nyo. Unless the Lord watches over the city. Anong ibig sabihin? Principle ng Diyos yun eh. Magtatayo ka ng pamilya, hindi mo pwedeng itsapwera ang Diyos, sa Kanya galing yun eh. Sabi ng Proverbs 22:6, sabi doon ng salita ng Diyos, start children up the way they should go. New King James Version, parang mas madaling basahin sa iba yun.
Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Hindi lang mahalaga sa Diyos yung pag-i-start ng pamilya, pati yung pagpapalaki ng anak, mahalaga sa Diyos. Palakihin mo sa turo at aral ng salita ng Diyos. Tingin po kay Pastor, hindi niya ako ba napansin? Balikan natin yung Exodus chapter 6, 5. Puntahan natin yung 6 saka yung 7. Tingnan niyo po. Yung konteksto po dyan is more on the family. We show it. Moreover, sa verse 6 na tayo, anak, saka 7. In verse 7, Exodus chapter 6. Exodus. Ayan. In verse 7, ang sabi ng Panginoon doon, Exodus, tama ba yung sinasabi ko? Deuteronomy, hindi Exodus pala. Exodus ba ang sinasabi ko? Kulang ako ng kape. Deuteronomy chapter 6, 6 and 7. This command I give you today are to be on your heart. Kayo po sa verse 7. 1, 2, and 3. Sino ang kausap? Impress them upon your... Anong context? Family. Tama po ba ako? Anong context? Sino kausap? Mga anak di family. Impress them on your children. Tapos talk them when you sit at home, when you walk along the... So makikita natin, talagang... Kaya pag tinanong ako, Pastor, ba't gustong ko sa akin, hindi sa tanas ang pamilya? Sapagkat dun sa pamilya, unang itinuturo ang salita ng Diyos Kaya kung hindi po naituro sa atin ang salita ng Diyos sa pamilya natin, walang salita ng Diyos. Sorry ko po sasabihin ko sa inyo, your family is not a healthy family. Because healthy family, may emphasis sila sa Diyos at sa Kanyang salita. Simulan na po natin mag-aral. Bibilisan ko para hindi mabagal. Siyempre, dapat mabilis. A healthy family is one where God is at the center. Pagsabi pa, at the center. And the Word of God is both taught and practiced. Yan po ang definition sa mga ng pag-aaral. Ano ba ang isang matibay na pamilya? What is a healthy family? Hindi po pwedeng matibay ang pamilya kung wala ang Diyos. Hindi pwedeng matibay ang pamilya kung walang salita ng Diyos. Kaya tataka tayo, bakit sa church natin, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos? Kasi itong magpapatibay sa atin bilang Kristiyano And this is the reason we are Christ-centered, Bible-centered. Ang ating pag-aaral ay nakabate sa salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Pinakatampok sa ating church yung preaching ng salita ng Diyos. Are you listening? Mahalaga sa ating marinig ang salita ng Diyos. Kaya ang pinag-uusapan natin, ano mensahe ng Diyos sa araw ng linggo? A family cannot be strong and healthy without God and His Word. Kaya ang emphasis ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ilalagay niya ang Diyos sa gitna. Psalm 127 verse 1, unless the Lord, they build the house, unless ang Diyos ay nandun, mag-aasawa ka, ang unang pangarap mo, maka-Diyos na pamilya, gusto mong itayo kasama ang Diyos. Nakikinig po ba tayo? That's it, the principle. Kaya hinihingi mo, kaya ka nga nagpapakasal, hinihingi mo yung blessing ng Diyos Gusto mong i-bless ng Diyos ang inyong pamilya. And the only way na mangyayari yun, ilagay natin siya sa sentro ng ating mga buhay. So ito pong mga verses na ito na binabanggit ko po, a healthy family ay andun yung salita ng Diyos, itinuturo, at pinapractice. Kaya po, mahalaga na maintindihan natin ito. Mamaya, bigyan ko rin ng emphasis, anong palatandaan na ang pamilya ay hindi healthy. Kaya maiisip mo ngayon, yung iba lumaki sa pamilyang Kristiyano, dadaling kayo sa church, dadaling kayo sa Sunday school, yung mga anak nyo. Why? Gusto nating maturuan sila ng salita ng Diyos Lalaki sila We want a family na ang Diyos sentro. Punta po tayo sa pangalawang definition. Nako, simple lang naman ito. A family
is characterized by love, respect, forgiveness, and faith. Ang isang healthy family, may mga bagay na pinahalagahan, mahalaga. Ang pinakamahalaga sa atin ay yung pagmamahal sa Diyos. Sapagkat ang pinaka-greatest commandment, Matthew 22:37, 38, ang pinaka-greatest commandment ay mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at kalakasan. Mahalin din ang kapwa gaya ng sarili. Sa isang healthy family, tinuturo yun eh. Anak, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Mahalin mo ang kapwa mo. Huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo. We teach them. Simple lang mo yan eh. Yan ang greatest commandment eh. So, value natin, isa sa pinahalagahan ng ating pamilya yung pagmamahal. Pangalawa, pakisabi sa katabi mo, respect. Anong healthy family? Mahalaga yung respeto eh. Nakita niyo naman sa commandment ng Diyos, honor your father and mother. Hindi pwedeng maging matibay ang isang pamilya na wala ang respeto. Ako po'y lumaki sa isang traditional na pamilya. Lahat ng nakakatanda sa akin, kailangan kong pagmanuhan. Lahat ng kamag-anak ng tatay ko at nanay ko. Didilatan ka ng nanay ko, didilat, lalaki yung mata nun pag nakakita mo. Pag hindi ka namumupo, ano nga po? Opo. Tinuruan ka ng respeto eh. Pag matanda ka usap mo, nako, tumayo ka ng matuwid. Honor mo sila. Yan ay mga simple eh. Kaya nung tinanggal yung GMRC, sa ating pagtuturo, buti na lang na ibalik ng sibak. Pakipalakpakan niya po natin ang Panginoon. 93 po yun sa balota. Ako hindi po nangangampanya. Wala po sa akin yan. Yeah. Tinanggal ba na may good manners and right conduct eh? Na parang simple lang. Anong simple? Pinakamahalaga yun. Aanin mo yung talino mo, bastos ka naman. Sorry po sa salita. Hindi ka marunong gumalang. Hindi ka marunong magpahalaga sa kapwa mo. Respect. Honor your father and your mother. Pati yung ate mo, tinuruan ka, ate mo yan. Igagalang mo yan. Matanda sa'yo yan. May kausap pa po ba ako? Ang kausap ko, kontekstong Pilipino eh. Mahalaga sa atin si ate, si kuya. Pinapahalagahan natin sila eh. Lumaki po ako sa ganung pamilya eh. I respect them like my parents. Forgiveness. Yun, mahalaga yun. Hindi tayo mga perpektong pamilya eh. Nag-aaway kuminsan, hindi nagkakasundo. May conflict. But, sa isang pamilya na may kakayanang magpatawad at umunawa, yun ay healthy family. May kausap po ba ko? May kausap po ba ko? Amen. Pakipalapakan natin ang Lord. Faith. Pakisabi po, faith. Sa isang healthy family, ini-encourage yung pananalig sa Diyos. We encourage one another to put faith in God. We encourage our family to trust in God. Yun yung mga aspeto na pag na-promote natin ang pamilya natin, magiging healthy. Tingin po kay Pastor, habang nakikinig po kayo, sukatin niyo yung pamilya niyo, gaano kayo ka-healthy as a family. Huwag mong tingnan yung iba. O nga, baka hindi nga healthy yung pamilya namin. Puro lang kami overweight, pero hindi kami spiritually healthy. Ito pong pinag-uusapan natin more on the spiritual condition eh. So today, itong teaching na ito, nilagay ng Lord sa heart ko. At I want to share because obligasyon po ng pastor na turuan tayo eh. Last but not the least, what is a healthy family? A healthy family is also one that encourages to grow spiritually together, seeking to know and serve God as a family unit. Ang isang totoong healthy family, ini-encourage natin yung bawat isa na maglingkod. Dito po sa church natin, JL Green Hills, halos lahat ng manggagawa rito pamilya. Mamaya magpa-practice na naman yung tambourine, mga ukulele, puro bata yan. Nakabantay ang mga magulang nakaupo yan. Binabantayan sila hanggang sila matapos. Sa kanilang batang edad, ang nais ng kanilang magulang, sila yung maglingkod sa Diyos. Yung kanilang talento. Lalaki sila na alam nila yung kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Narinig ko yung unang awit doon sa Arroyo, the greatest thing in all my life is serving you.
in all my life is serving you. Sandali, Marlon. Yung sa buhay na ito, paglipas ng panahon, marami tayong ginawa eh. Yung mamamatay na yung alipin, pinaglingkuran niya yung boss niya, mayaman eh, buong lakas. Eh, nagka-cancer. Nung mamamatay na, sabi niya, anong request mo? Sabi nung alipin. Sabi niya, boss, pwede bang dugtungan mo yung buhay ko? Sabi niya, hindi ako Diyos eh. Umiyak po yung alipin. Sabi niya, nagkamali ako ng pinaglingkuran. As we serve, the greatest thing, ang isang pamilya na healthy, tinanim sa isip at puso nila, anak, ang pinakamahalaga ay makapaglingkod tayo sa Diyos. Simulan na po natin yung pag-aaral. Bibilisan ko po para di mabagal. 10 habits of a strong and healthy family. Dali natin sa konteksto ng pamilya. At kung hindi ganito yung pamilya natin, ipag-pray natin na, Lord, help my family to be stronger. Number 1, build their home in right foundation. Pagkasabi, right foundation. Ang healthy family, ang Diyos nasa gitna. Ang unhealthy family, tumingin po kayo, nag-ooperate on their own strength and wisdom. Ulitin ko, yung healthy family, ang Diyos ay nasa gitna ng pamilya, tinuturo ang salita ng Diyos. Alam nila, they need God. Alam nila, ang pamilya ay galing sa Diyos. Alam nila, hindi madaling mag-build ng family outside God. The ultimate builder and provider was God. Hindi pwedeng isang tabi ang Diyos. Yun ang healthy family. Yung unhealthy family, pastor, nag-ooperate sila sa sariling lakas at galing. Eh sabi pa naman ng Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Tandaan po ninyo, hindi magiging totoong healthy and strong ang ating pamilya kung sa palagay natin kaya nating palakasin yung pamilya natin sa sarili natin. Marami na po kung ikinasal at nakita. Ang tatagba ng pamilya dahil mayaman ang mga pamilya. Marami pong mayaman, sobra yaman. Ilang panahon lang nagsama, naghiwalay na. May kausap po ba ako? Marami pong nag-asawa at ikinasal. Sobra ang dunong, sangkatutak ang diploma. Pagkalipas, nagsama ng ilang panahon at ngayon magkahiwalay na. Bakit? Hindi yun ang pundasyon eh. Ang totoong pundasyon ay ang pagkatakot sa Diyos at pagkilala sa Diyos. Doon magiging matibay ang iyong pamilya. Kaya, the repetition ay yung unless the Lord. Ulitin ko po, ang isang matibay na pamilya, ang strong family po ay nag-ooperate sila sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang audience ng kanilang pamilya ay ang Diyos. Alam nila ang builder and protector ng kanilang pamilya ay ang Diyos. Kaya makikita natin, nakasentro tayo sa a healthy family ay nakasentro po sa Diyos. Pangalawa po, bibilisan ko lang para di mabagal, siyempre. Ang healthy family po ay they excel in imparting godly values and conviction. Ang mga healthy family, makikita nyo, may mga bagay silang pinahahalagahan. Tingin po kay Pastor, core values ng church, ano ang pinakamahalaga sa atin? Ayan po, P-Life, number 1. P-Life. P, ano po, passionate. Yun ang tinanong mo, anong pinaka-importante sa church na ito? Ang mahalin ng Diyos. Passionate love for God. Pangalawa, anong mahalaga sa church na ito? Pagmamahal sa Diyos, sa kapwa. Pinakamahalaga sa church natin? Integrity. Pang-apat? Panlima? Ngayon, palitan natin. Tingin po kay Pastor, ano ang pinakamahalaga sa pamilya mo? Pinahahalagahan nyo. Mamamatay kayo para doon. Mahalaga sa amin, Pastor, salita ng Diyos. Mahalaga sa amin ang pagsasabi ng totoo. Mahalaga sa amin ang pagpapakumbaba. Bawat isa sa atin may values eh. Yun ang kaibahan ng unhealthy. Tingin po kay Pastor. Ang unhealthy family, hindi alam anong tama at mali. Nalilito sila, ano ba tama? Ano ba mali? Nahihirapan silang i-distinguish yung tama at mali dahil lumaki sila
Hindi sila ginabayan sa tama at mali. Lahat pwede. Lahat pwedeng gawin. Now you realize, ano yung mga nag-i-excel na pamilya? Bakit strong yung pamilya? Tinuruan ng tama at mali. Tinuro yung values. Alam niyo po, may professor ako dati sa Bible School. Lagi niyang kinikwento yung kwento niya, matagal na to eh. Sino po inabutan ng 5110? Pakitaas ang kamay. Bibigyan ko kayo mamaya. 5110? Nokia, di ba? Tapos aakyat ka ng puno ng para ka makapag-send. Natatawa kayo. Nawala po yung cellphone ng kapitbahay. I don't know. At nakita niya, siyempre pag-aari mo, natatandaan mo sa iyo yun eh. Nakita niya ando sa kapitbahay, kumare. Sabi niya, Mami, puntuhan mo yung kumare mo. Pakisabi namang ibalik yung cellphone ko. Nakita ko nasa anak niya eh. Akala niya okay lang, pinuntahan si kumare. Nawawala yung cellphone ng anak ko, nakita sa anak mo. Ano kami magnanakaw? Ano sa palagay mo? Nag-away yung magkumare. Tingin po kay pastor, anong problema? Ang problema, si kumare, wala namang biniling cellphone sa anak. Pag ang tatay mo at nanay mo nakipagpatayan sa'yo, sa mali, pinagtanggol ka, at alam naman na mali ka, paano ka tuturuan ng values? Yan ang problema po eh. Mas mataas yung pagmamahal natin, nakalimutan natin yung values. Pinag-aaralan ko po yung mga unhealthy family. Yung mga unhealthy family, unclear po yung values sa kanila. Unclear sa kanila ano yung tama at mali. Ako po ay nananampalataya na obligasyon. Kanina binanggit ko, di po ba yung, balikan natin yung Judges chapter 2 verse 10. Ang tawag po doon eh, lumaki yung mga anak nila, yan po ay parental irresponsibility. Bakit lumaki silang hindi kilala? Ang Diyos yun ang may kasalanan. Eh di magulang. Bakit pastor? Eh baka masyado silang abala. Hindi na ituro ang pagkilala sa Diyos. Baka naman hindi masyadong sineryoso. Baka naman pastor masyado, na-neglect nila, negligent lang sila. Pwede po yun eh. Lahat ng yun pwede. Ito pang tinuturo ko, hindi po ito madali, pero kailangan nating matutuhan eh. We need to go back na obligasyon nating mga magulang na turuan ng ating mga anak. Home is where we learn values. Home is the place where we learn to distinguish between right and wrong. Yung mga anak natin lumalaki, sabi, anak, mali yan. Anak, ito ang tama. Saan nila matutuhan yun? Eh di sa atin. Home is where we learn to distinguish between what is honorable and dishonorable. Doon sa bahay natutuhan natin responsible living. Sabi ko nga, maraming tao gustong baguhin ang bansa, mga kabataan. Maglikpit lang ng hinikan, di mo kayang gawin eh. Maglaba lang ng sarili mong damit eh. But supposed to be yung responsible living, you learn in your house. Are you there? Eh, bay lumalaki yung mga anak namin. Ako, may assignment, sino maghuhugas ng pinggan? Hindi dahil hindi namin kayang hugasan. But they need to learn. Sino ang magpapalis ng sala? They need to learn. Bago ako bigyan ng pera ng tatay ko, pupunuin ko yung tapayan. Nagtataka ako. Ba't kailangan ko punuin? Gusto ng tatay ko maging responsable ko sapagkat ang pera hindi naman nakukuha ng madali. Are you listening? Then along the way, you learn life. Tingnan niyo yung mga batang lahat ng gusto ay nakukuha. Luho lang ang alam nila sa buhay. Hindi nila alam ang pagtitipid at kumita ng pera. Okay lang naman kung may kakayanan kayo. Pero pag hindi mo na ituro sa kanila yung value, yung may mga taong makapag-aral lang, baon wala, magtatrabaho para may baon sa umaga. They don't understand the values.
bakit ganito po ako magturo? Kasi pamilya po ang pinag-uusapan natin. Nang galing tayo sa iba't ibang pamilya. Mahina ang mga pamilya, unclear kung ano ang tama at mali. At yung pong mga ugali sa pamilya, pinamamana natin yun eh. Yung po at opo, hanggang ngayon, minamana ng mga anak ko, pati nung apo ko, English ng English. Sabi ko, you keep on talking to me in English. Magsalita ka ng po, opo, dada. Sabi ko, yung anak mo, pag pupunta rito, turuan mong mamupo. Sabi ko doon sa anak ko. Sabi ko, iyan ang tinuro ko sa iyo. At iyan ang tinuro ko sa inyo. Gusto kong ligasiyan niyo yun. Marunong kayong magsabi ng po at opo, matanda o matanda lalo ng kausap nyo. Basic lang ho, ano? Sa panahon ko, bastos po yung hindi namumupo. Sorry po, ha? Sorry po, sorry. Sa edad ko ngayon na 45, in the ministry, 63 sa December, sa October. Parang hindi magalang yung bata. Sabi niya, ano nga pangalan? Bakit di ka mamupo? Pati nga sa pulpit pag nagtuturo ako ng mga pastor, sabi ko, yung iba dyan matatanda, kaya pa nagtatanong po, gising po ba kayo? Sisingit mo, magalang yun Are you with me? Hindi yung, andyan ka ba? Sabi ko, matanda pa sa humukay ng hapon yung audience mo ng balon hindi ka namumupo. Ayan. Basic ko, ano? Pero kuminsan yung basic, inilagay natin sa talampakan, tinapakan natin. And we thought, we are good. Galit si pastor, Punta po tayo sa ikatlo. Bibilisan ko po para hindi mabagal. Discipline with love and consistency. Nakita ko po yung mga unhealthy family. Bakit unhealthy, pastor? May high tolerance ng maling ginagawa. Kahit mali, hinahayaan lang yung anak. Pinakamahirap po, mga kapatid, yung mga anak natin, lalaki, hindi natin na-correct. At alam nyo, mahirap magdisiplina ng mga anak. Parang paghawak ng ibon, pag masyadong maluwag, lilipad. Pag masyadong mahigpit, mamamatay. Alam ko po naman na magdisiplina ng mga anak ay isa sa pinakamahirap gawin. Mahirap gawin talaga. Ako po, mas mahigpit ako sa misis ko kasi pastor ako Pag nagagalit ako, sabi ko, pag ganyan ang asal nyo, magilisay na lang akong pastor. Hindi ako pwede magturo ng salita ng Diyos na ganyan ang buhay natin, aber. Ganyan po kausapin yung mga anak ko. Sabi ko, I cannot stand in the pulpit and preach the Word of God and we live like firecrackers. We need to live and abide to the Word of God. Discipline is a necessary part of family. We must done it. We must do it with love and consistency. Not out of anger. Hindi tayo dahil nagpaparusa lang. Naalala ko kasi, minsan nagagalit ako, pinalo ko yung anak ko, naglatay. Hinimas ko rin naman. Kasi, sinong ama ang masasaktan na magkalatay yung anak? Di wala. Kaya lang, you need to teach them lessons Anak, mali Hindi, walang magkukorek sa'yo. Ang pinakakawawang mga tao, yung walang nagkukorek sa kanila, mali sila. Walang magulang na may courage to correct at tell them, that is wrong. Inikwento ko last week, di ba? Kinurek yung anak na may ka-live-in, babae. Pinalayas siya nung nanay, nung anak. Sabi niya, nanay, kung ayaw mo nung relasyon namin, lumayas ka na rito, ako nagbabayad ng apartment. Umiiyak yung nanay, ulitin ko lang. Sabi niya, pastor, ito na huling attend ko dito sa Green Hills. Sabi ko, bakit naman? Kasi po, ganito, ganyan. Tama po ba yung ginawa ko, pastor? Sabi ko, tamang-tama po kayo. Yun po ang matuwid Uwi na lang akong probinsya, pastor. Pinalayas yung magulang. Tatanong ko sana yung address, pupuntahan ko Ang sakit-sakit ng kalooban ko na may mga ganong anak. Bakit naging dentista ka ba nung hindi ka pinag-aral, kung hindi ka pinag-aral ng nanay at tatay mo? Naabot mo ba yan?
Na ngayong matanda na ang nanay mo, kukutsa-kutsain mo. Pastor, galit po kayo. Yes. Ang mga magulang, sinasabi ko po yan. Kasi ako po yung masamang anak eh. Drug addict ako eh. Sorry po sa salita, walang hiya akong anak eh. And I repented. Nakita ko paano nasaktan ko ang mga magulang ko. Hindi ko naisip mapapahiya sila. Why I'm sharing this to you? Marami kasing kabataan dito eh. Pinakamapalad po kayo kung kayo may mga magulang na buhay. Opo. May nagdidisiplina, may mag-check sa inyo kaysa wala. May kausap pa po ako, no? Pang-apat po. Bibilisan ko para hindi po mabagal. Yung iba ho, hindi na nakangiti eh. Opo. Pastor, nagagalit kayo eh. Tingin po kayo kay Pastor, parang ang hirap pong i-preach nito na nakangiti ako eh. May kausap po ba ako? Parang baka hindi nyo madama na si Pastor Joey seryoso. Are you there? Baka hindi nyo madama that I care for your family. Baka hindi madama ng inyong mga anak na si Pastor hindi seryoso sa tinuturo niya. Kung pwede ko nga ituro ito ng luhaan ako, gagawin ko po ito eh. Sapagkat maraming mga anak hindi naiintindihan ito eh. Spend quality time together. Yun ang mga healthy family nakita ko. Mga healthy family, they spend quality time with their children. Naalala ko po nung dinalaw po yung dating presidente, Ferdinand Marcos, ng isang misyonaryo. At along the discussion, ang sabi, Mr. President, if there's one thing na gusto niyong gawin na dapat ginawa niyo, and he was dying, and he said, I wish I spend more time with my children. I wish I spend more time with them. Busy po ngayon lalo. Nagtatrabaho lahat, mabilis. Huwag po niyong isang tabi yung panahon niyo. Pag pina-spell niyo sa mga bata yung love, ganito pong spelling. T-I-M-E. Ano po yun? T-I-M-E. Ask them, what is love? T-I-M-E. Kaya ang sabi po yan, teach us to use wisely all the time we have. Na-realize ko po na napaka-iksi lang ng panahon. Your family time is short. So make some happy memories. Bumabalik po yung memories ng apo ko 7 years ago. Nung maliit pa yung apo ko, kinakarga ko lagi, pinapasyal ko. Ngayon, dinadaganan na ako. Ang bilis ng panahon. Noon, ang sarap, halikan ang kilikili niya. Ang bango-bango. Ngayon, halikan mo. May sampalok. Sapal ng sampalok. Si pastor naman, may ganun pa Di po ba? Yung years na pwede mong kargahin yung mga anak mo. The growing years. And you miss the time that you're with them. I know, hindi na po ako pabata. I want to spend more time and create more memories with my children. Hindi mo alam how many years ka mabubuhay. Treasure your family time. Invest wisely. Manage your time. Minsan yung mga regalo ang ipinapalit mo sa oras mo. Gifts are not good exchange for time for our children. Mag-pray po ako. Okay lang po ba ako mag-pray? Hindi ko po alam ilan ng mga grieving children and mga anak na narito. I just pray for them. Sa kaabalahan ng kanilang magulang, ma-realize nila na nagsusumikap ang mga magulang nila. May you, at sa mga parents na narito, help us to realize, dilipas ang aming panahon. Nawa, may mga precious memories kami to remember. Somebody say, Amen and Amen. Nung Christmas party, naalala ko lang, napakasaya ng presentation. Maya-maya, nag-present yung Wayan at sabi nung isa nag-present, for the last 10 years, nagpapasko kami na hindi ko kasama yung mami ko. Sabi niya, first time, kasama namin siya. Minsan,
Maganda lang tingnan yung mga tao. Maganda yung bag, maganda yung kilay. Pero minsan may mga kalungkutan niyang hindi natin naaarok eh. May kausap po ba ako? Sometimes we thought they're okay. They have good bags, they have good shoes, good blazer. But deep inside, most of us are longing to be hugged and to be loved. Number 5. Tapos na po ako. Bibilisan ko. The family talks a lot together. A happy family, they talks a lot together. Ang mga unhealthy family, walang no-talk rule. Hindi nag-uusap yan. They will resolve their problems. Walang nakaalam ng problema. Because nobody listens to them. May kausap po ba ako? Walang handang makinig sa kanila eh. Yan ang mga unhealthy family. Yung mga healthy family, the father is more than willing to listen. Kahit importante yung pinapanood, championship pa naman ng Hinebra, papatayin niya yun. Sabi niya, Dad, may sasabihin ako. Sige, okay, turn it off. I'll listen. You give your undivided attention sa asawa mo. Asawa ko po, ayaw niyo na nagsasalita siya na hindi ako nakatingin sa kanya. Kailangan nakatingin ako sa kanya para sure siyang nakikinig ako. Let us show interest. Pag nagkasalita yung anak mo, kinikwento ko nga po, di ba ba? Sabi niya, Tatay, kunting iksian naman yung pantanong ko. Lumipas yung 2 araw, nakita ng mga, andun pa rin, alang nagputol. Sabi nung nanay, kawawa naman yung anak ko. Ginunting. Pagkalipas ng ilang oras, dumating yung panganay na anak. Sabi, kawawa naman yung kapatid ko. Ginunting. Hanggang sa dumating yung isa pa, ginunting. Maganda naman, short. Naging short. Because we don't talk a lot. Natatawa po tayo. But sometimes, masarap po yung feeling na, ako po'y pastor, no? 40 years na akong pastor. Walang sasabihin sa akin, hindi ako mahal ng pamilya ko. Walang ganon. Sasabihin sa'yo, walang nakakaintindi sa akin sa amin. Nobody understands. Nobody listens. No one. No one. Number 6. We close 6, 7. They treat one another with love, respect, and kindness. As I have said earlier, ang mga healthy family, mahalaga sa kanila yung pagrespeto. They treat one another with respect. Respect is so important to the family. Kaya, as sa 10 Commandments, honor thy mother and thy father. Respect. Being polite to one another. We respect one another. We treat them with love, with respect. It should be our DNA sa pamilya natin. Respect mo yung asawa mo. Respect mo yung mga anak mo din. Kung mali ka, then you say sorry. In the family po, respect is something that we should practice. Hindi po ngayon ako'y pastor ng pamilya. Ako laging tama. May mga panahon I need to say sorry. Sapagkat I was wrong. Sabi ko, sorry, I was wrong. Nagkaroon ako ng mabilis na paghusga. I was wrong. Please forgive me. I was wrong. It's a sign of respect. Number 7, tapos na po ako. I sense the Spirit of God. Commit and submit to each other. We learn to commit and submit to one another. Nagka-submit yung asawang babae sa asawang lalaki. Ephesians 5:21, submit to one another. Ang mga anak, marunong mag-submit sa mga magulang. Yung nakakabatang kapatid, nagka-submit sa kanyang ate, sa kanyang kuya. Basic po yun. Number 8, I'm almost done. Tapusin ko na po. Basic lang naman po ito eh. Ito po ay ayon sa pag-aaral for the last 20 years sa mga healthy and unhealthy family. The willingness to forgive and to be forgiven. Wala namang perfecto sa pamilya eh.
But our ability to forgive one another it plays a vital role. Yung kakayanan natin magsabi ng sorry and forgive me is, sign po ng healthy family yun. Pagka nagsasabi na tayo ng sorry, forgive me, ako mali, ako talaga ang nagkulang, then that is a happy family. There's no perfect family. Number 9 and number 10, make God and your home a strong refuge. Pagkasabi mo, a strong refuge. Kinakanta natin, you are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Alam niyo ang mga strong family, hindi yung walang problema. Ang mga strong family, alam nila susuko pag malakas ang bagyo. Somebody say amen. Alam nila kung saan sila pupunta. Pag malakas ang ulan, may mga problema, alam nila kung saan sila susukob eh. Alam nila, ang santuaryo nila, ang presensya ng Diyos. Pag may problema sila, alam nila, luluhod sila at magsasama-sama silang pamilya. Ang isang healthy family, they comfort each other. They encourage each other. Pag nangihina yung asawa, we comfort one another. And our family ay nagiging healthy family. You are You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. He's our refuge, church. I will trust in you. Maghawak kamay po yung mag-asawa. Kung magkatabi, papaalala ko po, siya ang inyong refuge. Pag may bagyo, may problema, may mga suliranin, may mga pangamba, I will trust in you. I will trust in. Siya po ang ating susukuban pag malakas ang ulan, pag malakas ang bagyo. Yan po ang mga healthy family. They make God a refuge. They make God's presence. They seek God's presence. Nawa po ay masumpungan ka ng bawat pamilya na matibay na kublihan sa bagyo, sa unos, sa sikat ng araw. At kung may mga pamilyang dumadaan ng problema at mabibigat na pagsubok, na ba'y masumpungan nila na ikaw ang matibay na kublihan. As we close today, number 10, a strong faith in God and willingness to pass it on. Ayan. They continue to serve and honor the Lord. Sabi ni Joshua, that's for me and my household. Ang problema, pagdating doon sa Judges, wala na. Wala nang lilipatan ng faith. Unang mga verses pa lang ng Judges, nabura na yung legasiya nila eh. I pray po today, pwede ho bang patayuin ko yung mga tatay? I pray na yung legasiya ng inyong faith ay maisasalin nyo sa inyong mga anak. Father God, dalangin kong bawat ama na narito, ma-realize nila the legacy of their faith. May mga anak po sila, mga apo isang araw, nawa po ay maging matibay kanilang sandigan. I-bless po pang bawat ama. Palapakan po natin yung mga tatay at makakaupo na kayo. Kayo po yung unang kinausap ko. Alam niyo yung nagpahid ng dugo sa hamba nung mamamatay ang lahat ng panganay sa Egypt, yung mga tatay. Malaki po ang obligasyon ng mga father. I dream, ang sabi ko sa Lord, Panginoon, huwag mong aalisin sa pamilya ko yung pagkakataong paglingkuran ka. Kaya, yung anak kong pastor, manugang ko pastor, I dream. At tinanong ko yung apo ko, sabi ko sa kanya, do you wanna be a pastor? Sabi niya, no, I wanna be
I want to be in the military. Sabi ko, you need to be a pastor. But along the way, I pray today, yun ang ipamamana natin sa ating mga anak. Mag-iiwan tayo ng ligasiya ng mga makadiyos na pamilya. Okay po ba sa inyo yun? Yung mga anak namin, manugang, mga apo, kung paano kami ngayon, we dream like that. Isn't it a worthy goal? Na yung papamana mo sa mga anak mo, sila rin yung pamilya nila makadiyos, maglilingkod sa Diyos, may takot sa Diyos. Nakakatakot po ba yan? Ano yung gusto mo? Hayaan mo na lang sila. Ito po yung problema ng generation na to eh. Fatherless generation. Totoo po yun. Andun po ako sa Taiwan, pinatayo ko po yung mga fatherless saka motherless. Nagulat po ako. Sang katutakin tumayong kabataan. I was surprised when I asked them to come to the altar. Can you imagine? Almost 100 plus, lumaki na walang tatay, walang nanay. Hindi madali yun. Kakawag-kawag sila sa mundong ito. So binabati ko po yung mga anak na narito, mga magulang niyo. How about the fatherless and the motherless? Okay po ba akong mag-pray? Hindi ko na po kayo patatayuin. I don't like you to be... baka isipin niyo gusto ko kayong ipahiya. Hindi po, I don't like to do that. Bow your head please. Sa mga fatherless in the congregation, grieving today, I pray for them. Father God, Ikaw po ang Diyos. Ikaw ang Ama ng mga fatherless. May they experience your comfort. Sa mga motherless na narito, hindi nila lumaki sila. They are motherless. They didn't have the guidance and the love of the mother. I pray for them, Lord, today. Nagmi-minister from Holy Spirit. Taas niyo lang po yung kanang kamay niyo. Nagmi-minister ang Holy Spirit. The congregation. Hide me now, Marlon, under your wings. And in 5 minutes, bibigyan ko po kayo ng ilang saglit na yumuko at manalangin before we close. God, the Holy Spirit, you're the only person who can comfort and bring healing sa mga wounded heart and mind in this congregation. The best I can, I share thy word. May you speak to them and may you bring healing to them today. Pakibaba po yung kamay niyo. Yung message say to some of you, it mean nothing to you. But one day, it will go back to your mind that one day, someone preached the word about your family. It mean nothing to you this point in time. But one day, when you have your own family, one day, pag dumadaan ka na ng series ng problema, maaalala mo sa mga, may nag-preach Panginoong Jesus. Sinasabi ko po yan, dahil sinasabi po yan ng Holy Spirit sa akin ngayong oras nito. It mean nothing to some who listen to you. But one day, you realize that message mean a lot. Because one day, you will have your own family. And your greatest joy and challenge is to have a godly family. Lift your hands and allow me to close. I-bless niyo po ang bawat pamilya na nakinig ng iyong salita. The best I can, Lord, I just obeyed you today. I leave the result to you. Bless mo po ang bawat ama. Bless mo po ang bawat ina. Bless mo po ang bawat anak. I-bless mo po ang bawat pamilyang kanilang nire-represent. I-bless mo ang kanilang tinapay. I-bless mo ang kanilang tubig. I-bless mo ang kanilang relasyon. I-bless mo sila sa pagpasok at paglabas ng sambayan. I-bless mo sila ng kalusugan at mahabang buhay.
Cause them to realize they need your blessings, oh Lord. Cause them to realize they cannot live apart from you. They cannot succeed apart from you, Lord God. And I pray, make this message alive. Maging sa pagtulog nila, God, the Holy Spirit, hindi ka pa rin po kayo tapos, Lord, I believe. After preaching this word, you will still at work. This message will be alive in their hearts and mind. Starting today, I pray the Father will realize their obligation as fathers. The mothers, they will realize their obligation to have a godly and healthy family. And I bless today ang bawat anak. I-bless mo po ang bawat anak ng pinakamagandang kinabukasan. Maganda pong plano nyo sa bawat isa. Babaan niyo po yung kamay niyo sa bawat kabataan na rito. Sasabihin ko po ito sa inyo. Sinabi ko po ito last Wednesday. Dakila ang plano ng Diyos sa inyo. Pero pag sumuway kayo, mamimiss niyo yung magandang plano ng Diyos. Ulitin ko po sa bawat kabataan na narito, nakikinig ngayong umaga. Ang Diyos ay naghanda ng dakilang bagay sa iyo. But the moment you live outside God's will and you disobey God, you nullify. Sapagkat ang mga dakilang pagpapala ng Diyos, inihandog ng Diyos sa mga masunuring na mga anak niya. And today, I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. I love you all. God bless.